Horror Stories by Forest Secrets. Hindi ako naniniwala dati sa multo. Hanggang sa may nangyari sa akin sa Alabang Mall. Isang gabi na hindi ko na makalimutan at sana hindi na rin maulit. Alam nyo yung pakiramdam na naiwan kang mag-isa sa isang mall, pero may naririnig kang yabag kahit sarado na ang lahat. Ang pangalan ko ay Henry at dati akong nagtatrabaho bilang sales staff sa isang kilalang clothing store sa loob ng Alabang. Normal lang ang araw ko noon. Sales season, maraming tao, pagod na kami. Hanggang sa dumating ang oras ng closing. Isa-isa nang nagsara ang mga tindahan. Humina na ang ilaw ng mall at unti-unting nawala ang ingay. Bandang 10:30 ng gabi, tapos na kaming maglinis. Ako ang huling lumabas ng store namin. Habang naglalakad ako papunta sa staff exit, napansin ko parang may kakaiba. Tahimik, pero yung hindi normal na tahimik. Kundi yung parang may nakatingin sa'yo. Habang naglalakad ako sa hallway, may nadaanan akong elevator. Bukas ang pinto, pero ang weird. Hindi ito ginagamit ng mga customer. Service elevator lang yan, sabi ng dating guard. Pero bukas siya at may ilaw sa loob. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin papasok. Parang may boses sa isip ko na nagsasabing, "Pumasok ka." Pumasok nga ako. Kusa itong nagsara. Hindi ko pinindot kahit anong button, pero kusang gumalaw siya. Pababa ng basement, bulong ko. Pero wala naman akong pinindot. Habang pababa, napansin ko sa salamin sa likod ko, may isa pang tao. Isang babae na nakatayo sa sulok, naka-uniform, na parang pang-empleyado rin. Pero hindi ko siya napansin nung pumasok ako. Dahan-dahan akong napalingon at nandoon nga siya. Maputla, mahabang buhok at nakayuko ito. Sorry, hindi kita napansin." Ang sabi ko sa kanya. Pero wala siyang sagot. Tahimik lang siya. Hanggang sa nagbukas ang elevator. Madilim, halos walang ilaw. Amoy parang lumang tubig at may kalawang. Lumabas nga ako, pero napansin ko, hindi sumunod ang babae. Paglingon ko, wala na siya. Wala kahit anong bakas ng may tao doon. Naglakad ako sa basement. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako umalis agad doon. Parang may gusto akong hanapin. Sa dulo nga ng hallway, may nakita akong isang pinto. May nakasulat. Pero bukas ito ng bahagya at may ilaw sa loob. Pumasok ako doon at nakita ko isang lumang locker. May mga gamit, mga lumang uniforme at sa gitna may isang upuan at sa upuan may babaeng nakaupo. Siya yung nasa elevator. Unti-unti siyang tumingala at doon ko nakita ang mukha niya. Punong-puno ng dugo. Parang sugatan. Parang pinatay. "Ayoko pang umuwi. Dito akong naiwan." Bulong niya. Napaatras ako. Hindi ako makagalaw. Tapos tumayo siya
at nagsimulang maglakad papalapit sa akin. Dahan-dahan, habang ang dugo tumutulo sa sahig. Tumakbo ako palabas ng silid. Pagbalik sa elevator, pinindot ko ang button. Paulit-ulit. Bilisan mo. Bilisan mo. Narinig ko ang yabag niya sa likod ko. Papalapit, mas mabilis at mas mabigat. Dumating ang elevator at pumasok agad ako. Pinindot ko ang ground. Habang nagsasara ang pinto, nakita ko siya. Nakatayo sa labas, nakatingin sa akin at ngumiti. Isang ngiti na hindi pang tao. Pagbukas ng elevator, nasa ground floor na ako. May ilaw, may guard, parang normal na ulit. Kwento ko sa guard ang nangyari. Natahimik siya. Tapos ang sabi niya, "Hindi ka dapat bumaba doon. May empleyadong namatay dyan. Ilang taon na ang nakalipas. Naipit siya sa elevator at hindi na siya nakaalis." Saad ng guard sa akin. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho at nagdesisyon akong iwasan na ang elevator. Pero habang naglalakad ako sa hallway, may nakasalubong akong bagong empleyado. Babae na naka-uniform, mahabang buhok at eksaktong kamukha niya. Ngumiti siya sa akin at bumulong. "Samahan mo ako ulit mamaya." Saad niya sa akin. Simula nga noon, hindi na ako nag-overtime at hindi na rin ako sumakay ng elevator sa mall. Pero minsan, kapag nadadaanan ko ang Alabang at nakikita ko ang ilaw sa mall sa gabi, parang may nakatingin sa akin. At sa bawat bukas ng elevator, iniisip ko, baka naghihintay pa rin siya. Kung sakaling mapunta ka sa isang mall at may elevator na bukas, kahit wala namang tao, siguraduhin mong ikaw lang ang sasakay. Dahil baka hindi ka lang nag-iisa. May kasama kang hindi mo nalalaman. May isang mall sa Alabang na kapag sumapit na ang 12:00 ng gabi, may mga ilaw na kusa raw bumubukas. May escalator na umaandar kahit patay na ang main power. At may babaeng nakikita sa 3 palapag, nakatayo sa harap ng salamin. At ang mas nakakatakot, hindi siya empleyado. Hindi siya customer at wala siyang anino. Ito ang kwento ng kababalaghan sa loob ng Alabang Town Center. Taong 2018, isang bagong security guard ang na-assign sa branch ng mall sa Muntinlupa at ang pangalan niya ay Rico. Tahimik siyang tao, hindi naniniwala sa multo, praktikal, diretso kung mag-isip. At sa unang 2 linggo, normal ang lahat. Hanggang sa isang gabi, mag-11 na. Karamihan ng mga nagtitinda ay sarado na rin. Ang mga ilaw sa 3 palapag ay kalahati na lang ang bukas. Habang nagro-ronda si Rico, may napansin siyang escalator. Patay dapat ito tuwing closing. Subalit dahan-dahan itong umaandar. Napahinto siya sa paglalakad. Tiningnan niya ang makina, subalit walang tao sa paligid. Bigla itong tumigil. Parang may naglalaro lang na switch. Kinabukasan, tinanong niya ang maintenance. Wala raw nakaschedule at nakalak daw ang control panel.
doon na nagsimulang nanlamig ang pakiramdam niya. Ilang gabi ang lumipas habang naglalakad siya sa may closing section. May narinig siyang yabag. Mabagal, parang may nag-iikot sa loob ng isang butik. Sarado na ang tindahan. May padlock ang shutter. "Security po," tawag niya. Pero walang sumasagot. Sumilip siya sa ilalim ng shutter. Madilim, pero may aninong gumagalaw sa loob. Nakaputi ito at parang bestida. Bigla siyang napaatras. Nang bumalik siya, kasama pa ang isang guard para mag-check, wala silang nakita. Walang bakas, walang tao, pero malamig na ang hangin sa loob, kahit sarado ang aircon. Isang gabi, eksaktong 12:00, nag-flicker ang ilaw sa hallway. 1, 2, 3. Pagbalik ng liwanag ay may nakatayo sa harap ng saradong salon. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakatayo sa harap ng salamin at hindi gumagalaw. Hindi rin humihinga. Lumapit si Rico. "Miss, sarado na po." Saad nito. Unti-unting umikot ang ulo ng babae. Mabagal hanggang sa makita niya ang mukha nito. Maputla ito at walang emosyon na nakangiti. Pero ang mas kinlabutan siya, ang ilaw sa likod ng babae. Walang nililikhang anino. Wala siyang anino. Biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, may bumulong. "Bakit mo ako iniwan dito?" tanong ng babae sa kanya. Hindi niya kilala ang babae, pero ramdam niyang galit ito. Kinabukasan, nagtanong si Rico sa isang matagal ng janitress. May kwento raw noon. May empleyadang hindi na umuwi. Natagpuan daw ang katawan nito sa stockroom, malapit sa salon area. 3 araw bago makita. Ayon sa chismis, nagpakamatay daw ito dahil sa problema sa trabaho. Simula nga noon, may mga guard nang umaalis sa assignment na iyon. May CCTV footage na may nakita daw sila minsan sa record. Isang babaeng nakatayo sa hallway, nakatingin ng diretsyo sa camera. Unti-unti siyang lumalapit hanggang sa mapuno ang screen ng mukha niya. At bago mag-static ang video, ngumiti siya ng nakakatakot. Isang gabi pa, bumalik si Rico para sa huling duty niya. Bago mag-transfer, ay ayaw niyang matalo sa takot. 12:00 ng madaling araw. Umandar ang escalator. Nag-flicker ang mga ilaw at sa dulo ng hallway ay naroon siya. Mas malapit na ngayon. Hindi siya nakangiti, pero galit ang mukha nito. Unti-unting dumudulas papalapit sa kanya. Pero hindi naglalakad at hindi tumatakbo. Dumudulas lang ito. Napaatras si Rico hanggang sa may maramdaman siyang salamin sa likod niya. Ang salon. Sa refleksyon, nakita niya ang babae. Nasa likod na niya. Subalit nang lingunin niya ay wala na agad. Pagharap niya ulit sa salamin, nakadikit na ang mukha nito sa likod niya. At doon niya nakita, sa refleksyon lang ito umiiral. Hindi sa totoong mundo. Bigla siyang napasigaw at namatay ang ilaw. Kinabukasan nga ay nag-resign na si Rico. Hanggang ngayon, ayon sa mga ilang empleyado sa Alabang Town Center, may parte ng ikatlong palapag na mas malamig kaysa sa iba. At kapag closing time na,
iniiwasan na nila ang salon na iyon. Dahil minsan, kapag tumingin ka sa salamin, may makikita kang nakatayo sa likuran mo, kahit mag-isa ka lang. At kapag napansin mong wala na siyang anino, huwag kang lilingon dahil baka hinihintay ka niya. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At kung may naranasan ka rin sa loob ng Alabang Town Center, i-comment mo sa ibaba. Baka pareho kayo ng nakita